Ako'y hindi bago dyan sa patakaran at perceived or seeming bias ng traditional media. At noong 2022, naranasan ko ito ng personal, ang traditional media ngayon na sila rin ang traditional media noon ay kung siraan at talaga namang kutsain ang kandidatong aking tinulungan, sagad to the bones. Subalit ngayon, wala kang marinig na kritisismo, lalo pa doon sa nawawalang 500 billion flood control funds. Mga siguro pipili o napupusuan ng ilang mga candidates kung sila mawawalan din ng opportunity to somehow propound their tinatawag nating mga plataforma ng gobyerno. Any comments on this? Ako'y hindi bago dyan sa patakaran at perceived or seeming bias ng traditional media. At noong 2022, naranasan ko ito ng personal, ang traditional media ngayon na sila rin ang traditional media noon ay kung siraan at talaga namang kutsain ang kandidatong aking tinulungan, sagad to the bones. Subalit ngayon, wala kang marinig na kritisismo, lalo pa doon sa nawawalang 500 billion flood control funds that has resulted to the untimely demise of around 200 innocent Filipinos. Bakit yan ang hindi ninyo binabalita? Bakit yan ay tila pinagtatakpan ninyo? Kung hindi ninakaw yung 500 billion flood control funds, maaari, hindi naman siguro lahat, kundi karamihan doon sa 200 taong inosenteng namatay, bata, matanda, nanay, tatay, mga anak, buhay pa ho siguro ngayon. Yan ang dapat sagutin ng traditional media. And ako, para sa akin, walang kawalan sapagkat ako ay naniniwala na higit na mas malakas at tinatangkilik na ngayon ng higit na nakararaming Pilipino ang tinatawag na new media. At kayo yan, ang social media influencers, ang mga vloggers, ang mga nagre-report ng tama at totoong balita na walang filter. So para sa akin, hindi kawalan na hindi tayo mabigyan ng plataforma or platform ng mga branded o tinatawag nating traditional media. I will always feel more comfortable with the new media, yung social media, dahil ito no filter, walang script, walang agendang personal na isinusulong. Interview lamang.